Ang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, gayon din sa ating mga kapatiran na naka-online. Purihin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sa ating pong pag-uumpisa, muli tinatawagan po ang bawat isa na tumayo para po sa pagbasa ng kanyang salita. Sabi po dito sa aklat po ng Awit, chapter 150, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga tumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol magsayaw, purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, na kami po, Panginoon, ay inyong dinakos sa lugar na ito ng nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Maraming salamat sa buong linggong nagdaan na kami po ay inyong pinatnubayan at iningatan at pinagkaloob sa amin ang aming lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, Panginoon, dakila ka tapat na tumutugon, dumidinig sa aming mga panalangin. Sa kabila po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, tapat at dakila ka, Lord, na siyang patuloy na yumayakap sa bawat isa sa amin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay patuloy, Lord, na lumalapit sa inyong banal na harapan ng may pagpapakumbaba at nagsisisi po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na aming mga naisip, nasambit na aming mga labi, naikilos po namin, Panginoon, na sadyaman po o hindi, Panginoon, patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na nagawa namin na hindi kanais-nais sa inyong harapan, maging sa aming kapwa. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo, sa pangalan ni Hesus. Ngayong umaga, Panginoon, ang oras na ito, ang aming pagtitipong ito, Panginoon, ay iniaalay po namin sa inyo. Ang aming hangarin, maitaas ang iyong pangalan, ikaw ang makita, ikaw ang aming marinig sa umagang ito. Patuloy, Lord, na matanggap mo, Panginoon, ang aming mga matataas sa papuri, pasalamat at pagsamba sa pamagitan po ng aming pag-aawitan. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita na dadalhin po ng aming mahal na pastor. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, na ang mga salita mo na aming maririnig, Panginoon, ay maunawaan po namin ito nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo. Pagkalooban niyo po siya ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang maihayag ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon, ng may pag-ibig. Kaya, Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Bigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Amen. Awitin po natin itong awitin na to na may pagbati sa ating mga kapatiran. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Amen. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Sabihin po natin sa katabi natin, pinagpala
Pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo. May pagpalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. I-declare po natin, pinagpala, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating purihin, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Buong puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niya ngalan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating purihin ang Diyos. Ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Huwag manalig sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang, amen, ang purihin at tiwalaan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating purihin ang Diyos. Ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas sa papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa tapat at sukdul ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kaming maligtas. Maraming salamat, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang
walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh. Ang walang salang manunubos, parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, Jesus, purihin ka, oh Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na
natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. O, purihin ka ang Panginoong Jesus. Tunay nga, Lord, mula noon, ngayon, at magpakailanman, wala kang katulad, O Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan at ang pandinig para po sa pakikinig ng salita ng Diyos sa dadalhin po ng ating mahal na pastor, walang iba kundi si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor. Hallelujah, hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likuran? Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo, sa church po, tayo po ay pamilya. Kaya nga po, sinasabi ko sa lahat ng mga kapatid natin, matutunan po nating mahalin yung church na nagkakalinga sa atin.
Dahil ito pong church na ito, hindi kayo iiwan po nito sa habag at awa ng Panginoon. Kung halimbawa kayo po ay nagdadalamhati, ang church po na ito, sasamahan kayo sa pagdadalamhati ninyo. Alam niyo ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung kayo nakikigalak, may mga pagpapala, sasamahan po kayo ng church na ito. Hindi man po tayo ganun kalaki, pero isa po ang inilalagay ng Lord sa puso ko, lalong-lalo na sa lahat ng mga kapatiran na naririto. Hindi po kayo pababayaan ng church na ito. Can we say amen? Purihin po ang Panginoong Diyos. Kahit na ano ho mangyari, sabi ko nga po sa Panginoong Diyos, kahit na saan, kahit na anong oras ho, pagkakailanganin niyo po ng kalinga ng church na ito, ipagkakaloob po natin, dahil ito po ang prioridad ng ating Panginoon, ang mga trabaho natin, secondary lang ho yan. Kaya mahalin din po natin ang church. Minsan po kasi parang ang puso natin, and anyway, Pastor, kahit saan ako pumunta ng mga church, okay lang po yun. Totoo po yun. Pero may tinatawag kasi tayong Mother Church. At yung Mother Church natin, nandun dapat ho yung atin pong pagmamahal. Kasi may mga tatay ho na nangangalaga sa inyo, at handang dumamay ho sa inyo, anuman ang problema ninyo, anuman po ang kalalagayan ninyo, isang tawag nyo lang naroroon. Can we say amen? Kasi mahal kayo ng church na ito. Pwede ba nating palakpakan po ang ating Panginoong Diyos? Kahapon po, nung kami po nagkaroon ng leadership training, meron po akong ipipreach po na nakahanda na. Pero pinabago ng Panginoong Diyos. Kasi nung nakikinig po ako, lalong-lalo na tungkol po sa social media, yung amin pong tinatalakay dun po sa leadership training, sabi kong ganon, Lord, ito pong mga napapakinggan ko ay nagaganap sa bawat isa sa atin. At gaya ho nung tagapagsalita namin, nagtanong siya, sino ho dito ang gumagamit po ng internet o ng social media? Pwede ho ba pakitaas po yung ating mga kamay? Yung mga gumagamit po lahat. Ibig sabihin, yung mga ibang hindi ho nakataas, hindi pa kayo nakagamit ng internet. Sino po dito yung may Facebook po? Pakitaas yung kamay ho. Tingnan natin. Ang asawa ko ay walang Facebook. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Sino po dito yung may Instagram po? Pakitaas ho. Instagram. Ayun, kumonti na ho, no? Sino ho dito yung may YouTube? Nakakapanood sa YouTube? Pakitaas po yung kamay. Kita ninyo, so lahat tayo ho gumagamit ng social media. Kaya inia-address ng Panginoon Diyos itong mensahe na ito. Kasi napakahalaga po, sabi po niyan, hatirang pangmadla. Ayoko namang gamitin ho yung salitang hatirang pangmadla. Kaya po, mas maganda yung Tagalog o yung English na salita, social media, mas madali ho, no? Ngayon nga lang ho yata ninyo narinig yung hatirang pangmadla o yung social media. At base po sa mga ginawang pag-aaral, out of the 119 million Filipinos, 80 million ho ang merong social media accounts. 80 million out of 119 million. Ibig sabihin, gaya ng mga kapatid po natin na tumaas ng kanilang mga kamay, naniniwala po ako, halos lahat sa atin dito, nakaranas tayo na gumamit po ng internet. Amin po ba yon? Nakaranas tayo na tayo po'y nag-browse, maski po ng World Wide Web. Nakaranas tayo na tayo ho ay magbukas ng Facebook po natin, ng Instagram po natin. At kung minsan nga ho, lahat ho ng mga gamit natin ngayon, malaking kumbinyente po. Actually, dahil lumago ang teknolohiya, dati ho, nagbabayad ka pa sa pamamagitan po ng salapi o ng tseke. Ako po hindi na nagdadala ng pera ho ngayon dahil ho may mga iba-iba na po tayong platapormang pang-pinansyal at ikiklik mo lang ho ng ganon. May GCash account po tayo, pwede ho yun, may Paymaya account po tayo. Kaya mas lalo pong bumilis yung buhay natin. Nung araw ho, natatandaan ko, pagpupunta ka po sa paaralan, katulad ko po, ako po'y mula Marikina ho, hanggang dun po sa UST, sinasakyan ko po ito pong bus dito, galing ng San Mateo, yung MB Boa na kulay orange yata, yung kulay yellow ko. Napakatagtag ng biyahe, napakatagal po.
Pagdating po ng mga year 2000 na ilagay po dyan yung LRT no, ho, sa may Katipunan, bumilis. So dati ho, maabot ako ng 2 oras, pero nung nagkaroon ng LRT, dahil hatid po ng teknolohiya yan, bumilis ang biyahe po natin. 15 minutes lang naroon ka na sa paroroonan ninyo. Dati po, ang mga mensahe natin, wala pa pong tinatawag natin na email o electronic mail. Sino po may email dito? Pakitaas po yung kamay. Halos lahat tayo may email, ano ho? Dahil dyan tayo nakikipagkomunikasyon. Naalala ko nung araw ho, may mga kamag-anak tayo from OFW po. Hihintayin natin ng 2 linggo, 3 linggo bago tayo makakapagpalitan po ng koreo. At nagsara na nga ho ngayon, ano ho, yung mga post office. Kasi hindi na po kailangan ngayon na tayo po'y magpadala po ng sulat sa pamamagitan po ng koreo, hindi ho ba? Hindi na kakailanganin eh. Dahil astro seconds lang po makakarating na sa inyo yun pong mensahe. Nakaranas na ho ba tayo na ang pinakamabilis ho na makakarating sa atin na mensahe po ay sa pamamagitan po ng telegrama. Sino nakakaalala po dun sa PTNT at saka RCPI na telegrama? Naalala nyo po yung nakalagay sa kulay pula. Ang mga millennials ho, hindi na matatandaan yan dahil wala naman po sila nung panahon na yon. Pero napakamahal nun, kada letra po nun meron po yung halaga. Kaya ho, bihira lang po yan na ginagamit. Gayunpaman, sa larangan ng komunikasyon, sa larangan ng transportasyon, sa larangan po ng medisina, malaki po ang ipinagbago ng teknolohiya. At lahat ito po, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nakalagay po sa Biblia ang lahat ng paglago ng teknolohiya na ito. At maaari pong magamit ang teknolohiya na ito para sa kalwalatian ng Diyos, at ang teknolohiya na ito ay pwede ring magamit ng dyablo para tayo po ay magkasala at lalong mapalayo sa Diyos. Kaya po sa preaching natin po ngayong umaga, pinamagatan po natin social media, yung pagiging Kristiyano natin. Kasi maaaring tinuturo natin, waksiin yung masama, waksiin ho yung mga kasalanan. Pero hindi natin ho alam ito, yung epekto ng teknolohiya ho sa buhay natin. Kaya ito po, nung nakikinig po ako, binuksan ko na yung notebook ko, sinulat ko na yung outline ng sasabihin ko po sa inyo ngayon, kasi nagsasabi po banal na Espiritu, ito'y napapanahon para ituro din sa lahat ng mga kapatiran. Pero bago po natin simulan, tayo po lahat ay yumuko at atin pong pasalamatan ng Diyos sa isang napakagandang araw po na ito. Ama naming makapangyarihan, isang pribilehiyo po na maihatid po muli ang inyo pong banal na mensahe at sa lahat ng mga itinuturo mo po sa aming puso, nakikita ko po, Lord, ang presensya ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng inihanda, ang mga kinatha po na mga aral na ito, pinaalis nyo muna sapagkat nagbigay ka po ng pagkakataon kahapon, Lord, na mapakinggan ko po ang lahat to ng mga patungkol sa social media. Kaya ito po ay napapanahon na amin pong pag-usapan, talakayin, i-preach, at ipakita po ang kalwalhatian ng Diyos sa pamagitan po ng mga teknolohiya na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat, Ama, dahil ikaw po ay tunay na mabuti, hindi ka nagkukulang sa karunungan, at sa pamagitan ng iyo pong habag, pinatawad nyo kami, nilinis ang mga kasalanan namin. Kaya po ang bawat isang ngayon na nanaligpot na ng palataya sa inyo, ay nakahanda na po sa buhay po na walang hanggan. Kaya ikaw po, Panginoong Ama, ang masunod po sa lahat po ng aming mga gagawin po ngayon pong umaga na ito, lalo na po sa aming pag-aaralan, ang kababaan ng loob, ang pag-ibig, ang pananampalatay, pag-asa, ikintal mo po sa aming mga isipan at sa aming mga puso, upang sa kapahayagan po ng iyong salita, maibigay po namin kung ano po ang pinaka-kaluluguran po ng banal na Espiritu, ikaw ang maging sentro ng lahat ng aral na ito. Maraming salamat po, ito po ang aming pagsusumamot panalangin, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Sabi ni Pastor Noli dati, ang sabi ko'y palakpakan ng Diyos. Yan na ba ang best ninyo? Sabi ko'y palakpakan ng Diyos. Hallelujah! Tinan nyo, buhay pa rin yung aral ni Pastor Noli, no? Naalala ko po yun dati, kasi palakpak natin, ganun lang. Ngayon ho, tignan nating mabuti ang aral ng Panginoon. Pastor, nasa Bible po ba yung technological innovation na tinatawag natin in the last days? Ang Bible hindi magkukulang eh. Prinidik na ng Bible yan, mangyayari po. At ganito po ang sabi ng Daniel 12:4. Sabi po ng Daniel 12:4, ngunit ikaw o Daniel ay isara mo ang mga salita at tatakan mo ang mga aklat. Tingnan niyo po, kahit isara mo yung salita, kahit tatakan mo yung Biblia, hindi po maaalis po. Lahat na nangyayari ngayon, naririto na.
Kaya ito pong katiwa-tiwala, hindi po sa teknolohiya, ito pong katiwa-tiwala. Ano pong sabi ng Bible? Hanggang sa panahon ng kawakasan, ito na po yon yung last days, marami ang tatakbo at paparoot parito na imbento po ng Wright brothers. Si Orville at saka si Wilbur Wright po ang eroplano. Dati nung panahon po ng Roman Empire, mga kabayo lang ho, naglalakad lang ang tao. Pero ngayon ho, gusto nyo pong pumunta kahit sa bansa ho, mamaya-maya ho, no? After 2 oras, nasa ibang bansa na po kayo, mabilis na panahon natin ngayon. At ang sabi po rito, marami ang tatakbo at paparoon at paparito, at ang kaalaman ay lalago. Ito na nga yung sinasabi natin. Lumago talaga yung kaalaman from the time po na ipinanganak tayo. Dati po ay gumagamit kayo ng telepono, may party line pa, hindi ho ba? Party line, pakibaba nga ho, di ba? At ang telepono natin, di ikot pa. Pero ngayon ho, ang telepono, sino ho dito may cellphone? Pakitaas ang kamay ulit para makita natin yung teknolohiya. Meron pang walang cellphone dito? Sino ho walang jacket? Bibigyan kayo ng jacket. So imposible po na meron ho dito na walang cellphone. Pero sabihin nyo po, baka wala talaga kayong cellphone. Ano? Kasi yan ang means of communication natin eh. Yung cellphone no, nadadala natin. Ang sabi po kasi dito, ang kaalaman po ay lalago. Nung panahon po na yung cellphone po, dipindot pa, at yung cellphone po, analog pa, hindi pa colored, nasira ho lahat yan eh. Magsimula po sa Nokia, sa Ericsson po, at saka sa iba-iba pang mga telepono, nung dumating yung 2007 ho, kasi inintroduce po yung iPhone, wala na ho siyang pindutan, touchscreen ho siya, lahat ng yan nawala. Bakit? Yan ang tinatawag nating technological innovation. Pag hindi ka na ho napapanahon, mawawala ka ho ngayon talaga if you are not catching up with the technology. Kaya nga ho, maski po bago yung teknolohiya natin, dati po talaga, pagka nagba-Bible studies, kami po ni Pastor Noli nagbabahay-bahay. Dito ho, sa Balante, hindi ho ba? At ako po'y inassign kina Nanay Pransing, naalala niyo si Nanay Pransing. Minsan nga ho, nakita ko pa si Brother Anthony, minsan puntahan nga natin. Nagta-tricycle pa dyan. Ang haba na po ng buhok ni Brother Anthony ho. Dati ho, yun anak ni Nanay Pransing. Pero nagagawa namin yon, talagang presently pinupuntahan namin. Dumating yung pandemya, lahat kayo nakakapakinig po, online na. So ibig sabihin, kahit wala po yung presensya po ninyo physically, pwede kayo makapaghatid po ng Bible studies na gaya ng ginagawa natin. Ito po, live po ito, dahil may OBS tayo, ang ginagamit natin. Yung Open Broadcasting System. Ako naman po, yung ginagamit ko po, yung pong StreamYard. Lahat po yan, technology ho yan eh. Pero kung wala yung mga bagay na yan, mahirap po pumunta, bahay-bahay ho lalo't nagtatrabaho ka po. Kaya nga sabi po dito, ang tao po, marami ang tatakbo ng parood at parito, at ang kaalaman po ay lalago. Lahat ng ginagamit po natin, dun po sa hatirang pangmadla, o tinatawag nating social media, ay hatid po sa atin ng teknolohiya. Nandyan po yung Facebook. Ang Facebook po ay mahalaga kasi po, kaya nga ho yan po ay bumenta at naging milyonaryo po, bilyonaryo na nga ho yung may-ari niyan. Kasi ang natouch niya sa buhay ng tao, yung relasyon natin sa isa't isa. Dati ho may Friendster eh. Pero yung Friendster po mga kapatid, hindi kasing extensive po ng Facebook. Yung pong gumawa po, halimbawa ng YouTube, nung araw ko kasi, aabangan mo pa yung mga palabas po sa TV, pag hindi mo na aabangan po, wala na. Pero ngayon, pwede nyo pong balik-balikan ho yung mga balita, ito pong mga palabas sa TV po, at dahil meron na hong nakarecord yan na tinatawag natin na YouTube po. Yung ating sarili po na mga pang-araw-araw na ginagawa, pwede nyo pong i-upload sa Instagram po at makikita po ng mga kaibigan ninyo, ay nagpunta pala siya sa gano'n, nandito pala siya, may mga gawain pala sila sa opisina, dahil ipinapahatid po yan ng tinatawag nating hatirang pangmadla o tinatawag natin po na social media. Ang mga social media po ba'y nasa Bible? Opo, sapagkat ang kaalaman po ay lalago. Kaya po sa paggamit natin ang social media po, hindi lang Facebook Meron po dyan yung Instagram. Kasama po dyan yung YouTube. Kasama rin po dyan mga kapatid yung mga ginagamit natin na teknolohiya. Sino pong gumagamit ng Grab o kaya ho ng Joyride?
O kaya gumagamit po dito sa transportation niya ng InDrive. Ako po'y kompleto po ng ganyan kasi tinitignan ko po yung pinakamababa ho na presyo. At pagka nagkasabay-sabay, ang gagawin ko po, i-dismiss ko na ho yung iba at kukunin ko yung pinakamababa. Ano ho? Lalo na ho, dahil pag pumupunta ako rito, wala naman akong kotse ho, dahil ang hirap po mag-park. Ano ho? So, malaking tulong ho sa akin yan. Dala-dala ko lang ho yung cellphone ko. Kaya nga ho yung cellphone natin ngayon, pag nanakaw po, nandyan po yung credit card ninyo, nandyan po yung GCash ninyo, nandyan po yung mga InDrive ninyo. Pag nanakaw yan, malaki po yung mawawala sa atin. Amen po ba? Kaya po tignan nyo po sa social media, at ito po'y lalapatan ko ng mga scriptures kasi very clearly po, sinabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sabi ko, ito yung sinasabi ng Bible. Katulad po ngayon, tignan nyo po. Number 1, tignan natin mabuti dito, ano ho? Yung lahat ng gagawin natin, ano? Lahat ng gagawin natin. Kasama ba ang Facebook doon? Can we say amen? Yung lahat ng papanoorin natin, sino nakakapanood ng Netflix o dito? Taas ang kamay. Yung may Netflix po. Ayan, ano? Halos lahat tayo, no? Yung lahat ng ini-upload natin, yung lahat ng ini-email natin, kailangan ho ba para sa kalwalhatian pa rin ng Diyos? Meron kasi pong aral dito in James chapter 1 verse 19 to 20. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Kahit na may technological innovations ngayon, unawain natin ito. Ano pong sabi? Maging alisto kayo sa pakikinig. Ay, pakibalik nga muna sa una. Ayan. Ang sabi ng Colosas 3:17, at anumang inyong ginagawa, Facebook man yan, Instagram man yan, o kaya kung minsan naghahanap kayo ng mabibili nyo, may marketplace po dyan may carousel po dyan, di ba halos lahat nandyan na? Naalala ko dati pagka naghahanap ako ng mga second hand na mga items, naghahanap ako ng buy and sell na dyaryo, 20 pesos po yun Ngayon hindi na ako kailangan ng buy and sell dahil sa Facebook ko mismo may marketplace po Pero titignan natin, baka mamaya naaabuso na rin ang kalaban po yan. So ano man ang inyong ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Sa ako po rito, sa lahat ng sinasalita natin, may kakayanan po na magsalita tayo sa pamagitan ng social media. Kaya nga po, think before you click, sabi pong gano'n. At gayon din naman po, gawin ninyong lahat, maging sa gawa ninyo, pwede pong ipakita yung mga gawa natin sa pamagitan ng social media. Pero ang paalala pa rin po ng Biblia, ano man ang inyong ginagawa, maging ito man ay sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ngayon, hindi tayo maiisahan ng kalaban. Kaya pag-pray niyo po ako, talagang gigipitin ako ng kalaban Dahil ito po, expose sa kalaban po ito At alam niyo naman po, pagka nagalit ang kalaban, lalagyan ka ng boses na garalgal sabi ko nga gano'n, ayaw ko pagsalitain ng kalaban ngayon pero uminom naman tayo ng mainit na naluya. Kaya tuloy pa rin, hindi tayo kayang gapiin ng kalaban. Number 1, tignan yung mabuti, Sabi po dito, kailangan pag ginagamit ang social media may pagpipigil. Bakit? Nasa Bible po ba yon? Opo. Sabi po ng Santiago 1:19 hanggang 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Pwede ba nating unawain? Can we say amen? Ano po yung unawain natin? Maging alisto kayo sa pakikinig. Ano ba yung sinabi niya? Nag-post siya ng ganito. Ito po, applicable to ito. Kahit hindi po pakikinig yun kahit pagbabasa lang yun At maging maingat kayo. Sinabi daw niya meron ng salitang daw. Nag-post siya without even verifying po. Sino kaya yon? Pangalan niya, Juan de la Cruz Ito po yung kakilala ko May sinabing masama sa akin. Pwede bang ma-fake yung account? Yung pala fake account. Galit na galit ka na, nag-comment ka na, lahat ng mga kasamaan niya sinabi niyo na po. At ang sabi po dito, maingat kayo sa pagsasalita at hindi kaagad kayo nagagalit. Alam niyo, mahirap ang kalagayan ng pastor. Sabihin niyo kung bakit Pagbaba ko dito mamaya, may mga magagalit na sa akin But kasi sasabihin ko lang yung katotohanan po. Wala ito, Pati ako tinatamaan ng mga salita ng Diyos. Pero ang social media po, nagpapakilala kung sino tayo. Sa mga pinopost natin,
sa kawalan natin ng pagpipigil sa ating sarili. Na nakandili ho yung atin pong pride, all caps na, pagmumurahin mo na, sasabihan mo na ng masama, at parang hindi po tayo nag-aral ng pagpapatawad kay Kristo at hindi tayo nag-aral na mas mabuti na nga ho na apihin tayo ng iba kaysa naman tayo ho ng aapit gumaganti. Kaya maging maingat po tayo, lalong-lalo na pag nasasaktan po tayo sa social media. Kasi minsan sa social media ho, alam niyo may tinatawag tayong netiquette eh. Kaya maingat po ako pag nakikipag-communicate ako eh. Dati hindi po ako aware dyan. Minsan nagsusulat ako all caps. Sa mga millennial ho ngayon, pag nag-all caps ka, sasama loob nila. Bakit to? Ibig sabihin nun, galit kayo. Kaya dapat titignan nating mabuti. Ang tanong ninyo, anak, nasan ka na? All caps. Maganda naman yung intention nyo po. Naku, galit na si mama. Dahil hindi pa ako umuwi ng bahay. Nasan ka anak? In all caps mo, hindi mo alam po yung etiquette eh. Dapat po yun, small letter lang ho. Sabi niya, nandito lang po ako, pauwi na po. O sige, God bless, all caps pa rin, galit pa rin kahit na God bless. Kasi dapat alam natin, at lalo tigit po, pag nakakakita kayo ng mga taong hindi nyo gusto, sabi nga ho, social media at pagpipigil. Ang sabi po ng verse 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong po upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo bakit hindi na lang na ako'y dayain? Bakit hindi na lang na ako napagsamantalahan? Bakit hindi na lang na ako'y nainsulto? Bakit kailangan ko pang gumanti? Bakit kailangan ko pang magpakita ng galit sa social media? Wala pang social media nung panahon ni Pablo, pero ina-apply lang po natin. Pag galit na galit po kayo, kapatid, huwag kayong magdi-decide po at huwag po kayong magbibigay sa panahon na galit kayo kasi hindi nyo makokontrol po yan. Lalo tigit na, pagka sinimulan nyo po yung galit sa social media, sunod-sunod na pag nakita nyo po sa newsfeed ninyo, galit na itong kapatid na ito. At sinong kinagagalitan niya? Yun na nga ho, makikurious kayo, titignan ninyo, ito pala. Kasi tinuturuan din tayo ng Panginoong Diyos na tayo ho ay maging mapagpigil. Hindi lang ho yung mga nagagalit sa social media. Minsan ang social media, sino pong may TikTok? Yun ang wala ho, sino may TikTok ho? TikTok, pakita, huwag ho kayo maya, don't be shy. Sino may mga TikTok ho? Yan ang hindi ko natutunan gawin So, mag-aaral nga ako. May TikTok ho kayo? Wala kaming TikTok So, hindi ko talaga alam kung ano yung TikTok. Pero kung minsan yung mga social media po na yan, yung kahapon nung kami po tinuturuan, ewan ko kung alam niyo po yung tinatawag ng algorithm po, no? Pagka yung TikTok halimbawa panay ang tingin niyo po dun sa mga sexing babae, dun po sa ninyo, malalaman niyo, tignan niyo yung Facebook ko minsan Pag nakita niyo, puro computer yung lumalabas. Si pastor, nagse-search ng computer. Pag nakita niyo, puro cellphone, naghahanap ng... Pero pagka minsan pumalo yung mga sexing babae, alam na this. Brother Dino, hindi naman siguro gano'n yung Facebook natin. Minsan kasi pag mo, lalo na ako pag nakikita ko po yung kapatid, puro mga lidyas lechon, mga ganun naghahanap ng pagkain talaga yung kapatid. Kasi nalalaman po ng computer kung ano hinahanap nyo. Nalalaman po niya, ganun din naman si Satanas, pagka sinasambit ninyo, pag nakikita niya kung anong tinitignan niyo, alam niya. Pero kung nasa loob po, hindi niya po alam, hindi niya po malalaman kung ano yung kahinaan niyo po. Satan is not all-knowing. Hindi niya alam yun Pero kung may habit ka na, punta ng punta doon sa mga magagandang babae, kahit may asawa na, huhulihin ka ni Satanas. Alam na po niya kung ano yung kahinaan niyo po. Kaya dito po sa pagpipigil natin, mga kapatid, mga Christian na tayo, huwag po kayo magagalit sa akin. Mahal ko po kayo. Pero sabi po ng ikalawang Timoteo sa 1:9, sa 1 Timothy po pala, doon po sa 2:9, kaya naman mga kababaihan, sinasabihan ko kayo na maging mahinhin at maging maayos po sa pananamit ninyo. Ang social media po, hindi natin gagamitin para po i-expose na natin yung atin pong mga kung ano-anong bahagi po ng katawan ng babae just to get likes. Hindi natin gagamitin yung social media na nandun pa rin tayo
Takending-kending kayo ng ganon at yung naka-miniskirt po kayo. Di ba napapansin nyo po halos lahat ng may mga ganyang account po para dumami po yung likes nila. Paiklian po. Napansin nyo ho yun? Paiklian ho. Mini micro skirt. Labas na ho yung lahat ng kaluluwa ng babae. Bakit ho? At ang mga kalalakihan ho, lalo na po kami, no? Tayo ho. Minsan napapaganon ka. Yung analytics nyo ho at saka po yung ating lumalabas na puro mga babae ho na hindi na magaganda yung kanilang pananamit. Mahal ko po kayo mga kapatid, kaya sinasabi ko po ito. Mahalaga ang pagpipigil po sa social media. Tinuruan po tayo, maging alisto kayo sa pakikinig. Talaga bang sinabi niya sa akin yon? Baka mamaya dumaloy-daloy na yung balita, nag-announce ka na sa Facebook po, at naging magkaaway kayo nang hindi pala niya sinasabi. Maging maingat kayo sa pagsasalita. Post ka kagad dahil nasaktan yung kalooban mo at hindi kayo kagad nagagalit. Mga kapatid, lalabas kasi kagad yung pagkatao po natin pagka ganun po Kumbaga ho, pagka mabilis kayo maprovoke sa galit ng ganun ho, hindi pa po malalim masyado talaga sa Panginoon kasi dahil dito, ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano po yung ayon sa kalooban ng Diyos. Nagagawa ba natin yung kalooban? Hindi po. Pagka nakipag-away kayo, definitely may isa ng tao na hindi matutuwa sa inyo. Ayan. Pati sa pananamit ho, pagpipigil po yon. Sayawan nyo na lang yung asawa ninyo nang naka-sexy dress kayo, pero kung may asawa na kayo, may mga anak na kayo, at kayo pasayaw-sayaw pa ng ganon, kita lahat ng inyo pong kaluluwa, Christian po kayo, nagsisimba po kayo sa JIL, nagsisimba po kayo sa Peace of Harvest, nagsisimba po tayo sa mga hinirang na church ng Panginoon. Pagpipigil po sa social media, mahalaga. Pangalawa po, hindi lang yung pagpipigil. Kailangan yung social media may pag-ibig po. Sabi ng Efeso 4:31 patuloy, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, ang poot at ang galit. Sino po dito may kanya-kanya pong paniniwalang politikal? Ang social media ho, pinag-away-away tayo niyan nung nakaraan na eleksyon ng 2022. Amen? Kasi hindi naman ninyo makokontrol kung sinong gusto ko, hindi ko rin makokontrol kung sino ang gusto ninyo. Pero mga kapatid, respetuhan na lang po kung kanino, kung sino ho yung gusto ng isang tao. Bakit ho? Kasi nagke-create ho yan ng sama ng loob, ng poot, at lalo tigit po, yan na nga ho, no? Maraming magkakaibigan po doon sa chat room. Binumo yung teknolohiya na gano'n, ano? Dati ho, hindi tayo pwedeng mag-usap-usap ng sama-sama. Sa pamagitan no ng chat room ngayon, dati walang ganyan Tatawagan mo pa isa-isa sa bahay. Kaya po yung chismis nung araw, kailangan may telephone brigade. Ngayon ho, chat brigade na lang. Mabilis na yung balita, alam na natin kagad. Pero it works in our favor naman. Kung halimbawa po, ay, meron tayong gagawin, may kapatid tayo na namatayan, o ano po, doon na lang nag-usap-usap, nakabuo na ng programa agad mabuting hatid po ng teknolohiya yon. Pero kung wala ho yung pag-ibig, ano po sabi dito, manglalait tayo. Sino po dito nakapanglait na? Naglagay ho yung isang kakilala ninyo. At katulad ho nito, no, napakasama naman po nung ugali nung iba. Di ba may mga sikat na artista, ang gwapo naman nung tatay, yung nanay naman din, napakaganda rin. Yung anak, hindi naman ganun biniyayaan po. Tapos nakisawsaw pa kayo, naku, pangit na bata naman nito. Magko-comment din kayo ng ganun ho. Alam niyo yan kasi nangyayari po yan Wala namang kasalanan yung bata. Kayo kaya magkaroon ng anak ng ganun at ibuli rin po sa social media, ano ho. Mga batang ganyan, walang kasalanan. O kaya ho, nakita ninyo, no? Galit na galit ka, nagtitimpi ka dahil yung paborito mong politiko nakulong, no? Pinapunta sa ibang bansa. Nag-iintay ka lang ng ganyan. Sige, ako naman, pag ano. Yung pulis na nagpakulong, inalis, yehey, buti nga, o di ba? Tuwan-tuwa naman ho kayo ng ganon. Ang tanong ko sa inyo, kasama ho ba kayo doon? Awayan nila yon. Tayo naman ho, wala naman tayong pakialam doon Amen po ba? Away nila yon. Wala silang pakialam sa inyo kahit suportahan nyo yun. Pupunta ba sa iyo, Sister Linda, thank you, sinuportahan mo. Hindi naman kayo kilala nun Yung pulis ho na tuwan-tuwa kayo, hindi rin kayo kilala nun
Kaya bakit kayo mag-uukol ng panahon ninyo na buti nga, kasi pambubulyaw po yon, panglalait, hindi nyo kasi nagustuhan po. At saka ho, nakakasakit na kayo ng damdamin ng kapwa. Sinare nyo ng sinare. Ayaw na nga ipashare po. Kaya nga ho, pag-isipan nating mabuti. Ang lahat ng ipopost natin, lahat ng gagamitin natin, mayroong pag-ibig. Alam niyo po ba yung mga social media na yan, halimbawa ang Facebook, pag hindi nyo iingatan po, ang Facebook po ay nagpo-promote ng pagmamataas o pagmamapuri. Kasi dyan nyo lahat makikita ng activities. Nakakita na po ba kayo ng nag-post sa Facebook habang nagsasabunutan silang mag-asawa? Sige nga ho, subukan ninyo para exciting naman yung Facebook ninyo. Yung naghagisan kayo ng plato, Pastor, in-upload ko po ito, o duguan yung misis ko. Hindi nyo po gagawin kasi ang pinapakita natin doon yung pinakamagaganda. Amen? Wala kayong ipapakita doon na hindi po maganda. Kasi nagbabalidate tayo. Lalikean ba ako? Kaya huwag kayo masyadong sensitive sa mga likes, sa mga puso, o kaya ho, dinislike kayo. Bakit ho? Masasaktan lang ho kayo. At ingatan nyo, kung magpo-post kayo, handa kayo na hindi lahat po yan matutuwa. Can we say amen? May mga magagalit diyan. Huwag niyong buburahin. Kasi kasama po yun sa malayang pagpapahayag. Hindi po lahat ho yan magla-like, may magdi-dislike po. Kaya grabe ho ang social media ngayon, walang pag-ibig Bakit? Diyan ang bubuli ho, may nagpapakamatay ho dyan. Binuli ng binuli. At saka diyan po, pag na-expose ka, napakahirap ng palitan. Kaya yung may mga skandal po, napakahirap ng alisin. Kasi naka-record na po yan digitally. Social media at pag-ibig. Pangatlo ho, yung pong social media at pagpapakumbaba. Minsan nawawala yung pagpapakumbaba natin po dyan Sabi ng Roma 12:3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Karamihan ho ngayon, kung hindi natin iingatan, me, myself, and I. Ako, at ako. Ako dapat ang nakikita, ako dapat ang naipapahayag, ako dapat ang nilalike. Kaya dapat guarded din yung puso po natin dyan. Huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Baka mamaya hindi kayo makatulog. Ilan na kaya yung likes? Bakit 3 pa lang? Ang ganda-ganda nung damit ko. Nag-gown pa ako. Pagising nyo ng madaling araw, tingnan ko, bakit 3 pa lang? Tapos yung best friend ko hindi nag-like. Ay, masama loob nito sa akin. Yung pala, hindi man makita nung best friend mo, no? Hindi lang nag-like, hindi lang nag-heart po. Masama na loob mo. Kasi po, dapat aalisin natin yan. Ang sabi po ng Biblia, wag nating pahahalagan ng ating sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pagsikapan ninyong maging mabuti, ang tunay ninyong katayuan, alamin nating mabuti kung ano yung katayuan natin ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa inyo. Ulitin ko, hindi po masama ang social media. Dahil sa Facebook po na yan, nagkakonekta po tayo. Meron po tayo pong FOHCM updates. Sino po mga miyembro doon? Pakitaas ang kamay ho. Pakitaas niyo para pag hindi pa kayo miyembro, i-add namin kayo. Sino po? O sana meron tayong multimedia. Pag hindi pa po miyembro, paki-add ninyo kasi doon tayo ho nagbibigay ng mga balita. O meron naman po pala kayo. Bakit ho tayo nagkakausap-usap doon? Kasi mabuti yung technology nagagamit natin Pero minsan ho, nandiyan din. Hindi po masama maglagay ho ng mga updates ninyo o kaya ho. Pero i-guard lang natin po yung puso natin kasi minsan ho, pag hindi natin i-guard dyan, ganito ho, lahat tayo nararanasan natin yan. Bumili ka ng bahay pagkalaki-laki. Glory to God, to the highest. Totoo kayang glory to God? Nagalit, walang nag-like. Pambihira. Hindi na ako magpo-post kasi gusto niya, lalagay nyo doon. Wow naman kapatid. God bless, ang ganda ng bahay mo. Walang nagko-comment, hindi naman nabasa kasi po. Sama-sama ng loob niya. Kasi po, ang intention talaga, makita yung mga balita. Pero hindi lahat ng tao makakita ho niyan ay hindi chismoso. Hindi po lahat na makakita niyan, hindi maiinggit. Marami pong non-Christian.
hindi lahat na makakita po ng in-upload ninyo, matutuwa at happy para sa inyo. Amen po ba yun? Dati po, ang paborito kong i-upload dyan, yung pagkain. Pero nung nakikita ko, hindi pala lahat ho ng mga tao ho kasi nakakabili ng pagkain. We have to be sensitive din. Minsan may mga kapatiran ho, nagugutom pala sila. Tapos ang impression sa inyo, kain naman ng kain si pastor. Minsan nagke-create po ng na bakit ganon? Kami walang pagkain, sila maraming pagkain. Kaya mas simple, limbawa, salain na lang natin ho yung hindi magke-create po ng inggit o ng kontrobersya. No ho? Mag-a-upload po kayo. Sorry ho, minsan naka-brief. Ano ka na, elder ka na. Halimbawa, wala naman ho nag-upload dito noon. Ano ho? Naku, pagpipiestahan kayo noon. Kaya nga ho kung ano po yung dissenting damit, yung maayos po. As much as possible po. Kahit wala tayong likes, hindi natin kinompromiso po ang salita ng Diyos. Kaya achievement, walang masama po dyan, ilagay po natin. Pero tiyakin natin talagang glory to God ho. Tignan natin, Lord, tignan mo yung puso ko, baka i-upload ko to para maghanap ng maraming likes. Baka i-upload ko to para purihin ako, para makita po ako at ako. Pero wala ho yung kaluwalhatian po sa inyo. Kaya nga sabi ko yung, tuwan-tuwa kasi sila, nagkaroon siya ng anak, yung artista po na yun. Hindi ho nila kamukha talaga. Ako rin nagkasala nung nakita ko, ba't ganito to? Parang napaganon po ako Pero, period na yon. Huwag na ho kayo yung, tignan nyo to, tapos isi-share nyo pa. Ang pangit ng bata, Ang sabi ho ng Biblia, huwag ho nating pahalaga ng ating sarili ng higit po sa nararapat. Pwede po tayo magbalita kung ano po nangyayari sa atin doon, mga kapatid, pero in the right intention. Ika-apat po, yung social media po at yung panahon. Ito, i-revisit ho natin. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May panahon po ba sa isang araw naliligo kayo? Pakisabi nga ho, amen? Pakiamoy nga ho yung katabi nyo. Ayan, so mabango. Nakita ko, bet sa likod may parang umasim yung mukha. May panahon mo ho ba nakakain tayo? O wala kayong panahon sa pagkain? Mamamatay kayo. Pero kung ang buong araw ang panahon ninyo, nagre-report naman ho yung Facebook ko tsaka po yung cellphone ninyo Ito po, may tinatawag tayong digital addiction. Minsan yung katamaran, huwag kayong magagalit. Marami nagne-Netflix dito, nagpo-promote minsan po yan, pag sunod-sunod na. Isang palabas lang, okay na yon. Kayo, series marathon, hanggang kinabukasan, itim na yung mata. Bakit? Tinapos yung series nung Wednesday. Tinignan niya na ganon. Bakit to? Kasi gustong-gusto niya yung palabas. Hindi ko masama yung Netflix. Yung ulit ko po nakapanood ng isa. Pero wag niyo pong tatapusin yung lahat nung may kakilala po ko lahat nung series ng maalaala mo kaya tinapos. Kaya ako hindi ko na maalaala kung kailan yung tinapos talaga. Ang dami nun. Since 1990 pa yung palabas na yun Hindi na nakakapagtrabaho ko minsan. Kaya nga sa lahat sa mundong ito, may kanya-kanyang panahon. Pastor, ano po yung medyo healthy po? 1 oras. Pero kung 8 oras na, pakicheck lang natin. Kasi pinapaalaman tayo ng Lord. Guilty rin tayo lahat dyan, di ho ba? Ako po ang natitignan ko ngayon, yung marketplace Naghanap ko, ano kaya dito may second hand halimbawa na pwedeng bilhin na bag? Nakakakain pala ng oras yun kasi naghahanap ka Kasi di hamak kung minsan mura kaysa naman bibili ka ng bago, Minsan 1/4 lang yung price. Pero pagkita ko ganun, 2 oras na pala ako naghahanap ng bag. Kasi nakakakain ng panahon. Sino maraming panahon dito kinakain ng TikTok? Tuwan-tuwa ako, pastor, doon Lalo ni mga nagsasayaw ng mga aso, yung mga pusa. Okay lang nanonood kayo noon, pero nag-devote po ba tayo sa panalangin natin sa umaga? Pag nahinto tayo doon, tayo po ba'y nakakapagbasa pa ng Biblia? Nananalangin pa rin po ba tayo sa mga kapatid nating may karamdaman?
Kaya mahalaga yung prayer journal. O talaga hong, Pastor, wala ka sa akin. Yung sinabi mo, 8 hours lang. Ako, 12 hours ako. Nagre-report yung telepono ko, 12 hours. Buong buhay mo, nandoon na. Kaya dumadami po ngayon yung may mga sakit ho, halimbawa ho sa brain cancer kasi may radiation ho yan eh. Maraming lumalabo mata dahil nakatutok palagi roon. Pero ako natutuwa po ako, hindi lahat ng tao ay gumagawa noon. Glory to God ha. Si Tatay Doming nga may account ho eh. Nakakasama namin sa panalangin. Oh. Si Ate Luz ho, kada umaga ho, naroroon. Oh. Eh di ba ho, kung iisipin nyo, gumagamit pala ng technology si Brother Doming at saka si Ate Luz. Oh. Pero nakakatulong ho ba o hindi? Nakakatulong. Bet nakakatulong ho, kasama po sa panalangin sila. Minsan ho, ang social media ho, ay dapat natutulog na tayo, pero meron pang food grab, meron pang food panda. Sige, tawagan mo, marami pa tayong kakainin. Minsan napopromote po ng gluttony ho yun, kaya kailangan tignan din natin, gaano kadami na ino-order ko sa isang araw. Kabahagi din ng social media ho yun eh. Alam niyo po ba ngayon, hindi na ho ninyo kailangan pumunta ng restaurant. Kayo ba, sino nakaka-order naman ho dito online na, taas din ng kamay. Ang dali na lang natin na o-order, hindi ho ba? Pero kung hindi natin kokontrolin po, yun ang masama po. Ang social media ho ba nagpo-promote po ng pagnanasa ng mata? Yung lust of the eyes and lust of the flesh? Alam na mga kabataan yan, alam na mga kalalakihan po yan. Hindi na ho mahirap maghanap po ngayon na mga malalaswang panoorin, nagkalat po sa social media. Tingnan nyo ho ha. Kaya kung minsan ho, sa mga Google ho, may story yan eh. Nire-record yan eh. Tignan nyo yung yung katabi ninyo, kung anong pinapanood, tinitignan. Hindi nagsisinungaling eh. Hindi, Pastor, binubura ko eh. O kita mo, takot ka kasing makita eh. Kaya pati po yung residue niyan, binubura nyo kasi takot kayong makita yung mga pinupuntahan. Lumalabas po yan eh. So, ilan ho yung panahon? Sabi nga ng Bible, may panahon para ho tayo ipanganak. May panahon para tayo mamatay. May panahon ho na magdidiwang. May panahon ho na tayo mamimighati. Hindi naman po buong panahon naka-Facebook tayo. Amen? May panahon ng panalangin, may panahon ng pagkain, lalo na pagka nasa restaurant tayo, hindi ho lahat nagsama-sama, nag-uusap yung buong pamilya sa chat room, nandun naman ho sa lamesa. Kaya ba natin yon sa pamilya ho natin? Lalo na kung may mga bata pa yung anak natin, kumpiskahin muna, pagkainan muna sa lamesa. Kasi ngayon pati mga bata ho ngayon, kasama na ho sa sa technology, pati maliliit na bata ho ngayon may cellphone. Samantalang ho, nung araw, ang telepono lang namin nung bata ho kami, alam nyo yung may lata ho, tapos may PC, abot hanggang kay Sister Mila, hanggang ganun lang yung cellphone namin eh. Pero manghang-mangha na po ako noon dahil naririnig ko yung boses ninyo, may PC lang, tapos tinatalian ho ng posporo ho, yung palito ng posporo, nagkakarinigan. Yun lang yung aming mga telepono. Ngayon ho, nakakalungkot to, may estudyante po ako na stroke, 16 years old, first year college po. Bakit to na-stroke? Sabi nung nanay niya, puro food panda ho kasi pastor, yung sir ho, yung mga dinideliver ho eh. May bata ho ngayon, biglang bumubulagta na lang ho. Marami hong mga bata nakikita natin ho, may sakit ng diabetes ngayon. Totoo po ito ha. Marami may mga bata ho, may sakit ng diabetes. Bakit to? Anytime kasi makapag-order ka ng pagkain eh. Gawa po ng diablo sa social media. Hindi masamang umorder ng pagkain, pero lahat ng bagay ho, may panahon. Siguro pag alas 12 hanggang alas 5 ng madaling araw, pagpahingahin na ho yung tiyan. Yung iba, order pa rin ho. Ano orderin? Milk tea. Gaano kataas ho yung sugar ho nun? Paborito ho ng mga estudyante ko, uminom araw-araw ng milk tea. Ikalima, tignan nyo ho, may social media ho at katotohanan. Ang sabi po dito, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Huwag kayong masasaktan, mahal ko po kayo Mga kapatid, dun po sa chat room, nakita ninyo na darating na ang paghuhukom. Huwag nyo nang i-share. Wala akong nakakaalam kung kailan ho darating. Pastor, may gamot na ho sa cancer. Ito ho, kakain ho kayo ng
3 piraso ho ng dahon ng ganito. Hindi naman ho proven, huwag nyo na pong i-share doon. O kaya pagka, Pastor, mamayang gabi ho, dedire-diretso ho yung 3 planeta, huwag gagamit ng cellphone. Kasi pag ginamit ninyo, sasabog ho sa tenga ninyo. Huwag nyong i-share, hindi ho totoo yun. Kasi nagiging daluyan po tayo ng kasinungalingan kung i-share natin. Tapos, hindi ho lahat ng napapanood yan, totoo. Minsan, Pastor, tignan nyo po ito, umamin na ho siya na siya po'y may kasalanan. Meron pong artificial intelligence ngayon. Kayang-kaya hong gayahin yung mukha ninyo. Kaya pag nakita nyo po, halimbawa ho, Pastor, nakita ko ho, meron ako yung skandal. Tanungin nyo muna po ako. Kayang-kaya hong putulin yung ulo nyo ngayon. Idikit po sa isang katawan ng lalaki ho. At pagkatapos ho, pakalat ho na meron kayong hindi magandang ginagawa ho. Ganun kasama ang mundo ngayon. Artificial intelligence. Kaya pag nakita ninyo, Pastor, nakita ko kayo sa social media ko may ganito. Totoo ba yon? Ay, wala akong kinalaman, hindi ko alam nga ho yun Kasi po ang sabi ng Biblia, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Tapos isi-share pa ninyo. Pag alam na po ninyo na ito makakagalit ng damdamin po, do not share it. Kung alam ninyo, ito po ay makakapag-inflame po, lalong-lalo na ng damdamin po ng hindi nyo kapareha sa politika at sa pananampalataya, huwag nyo nang i-share. Magagalit po sa inyo maraming tao. Ano pong conclusion natin? Ang social media ho, lahat ng aral ni Kristo nandiyan dapat. Mula sa pag-ibig, sa pagpipigil, sa panahon, sa katotohanan. Dahil bilang pangwakas, maski kakain ka nga ho Maski ikaw nga ho iinom po ang sabi po ng Panginoong Diyos. Kaya nga, kung tayo po'y kakain o tayo po'y iinom, kahit magpe-Facebook ka, kahit mag-i-Instagram ka, kahit ho kayo magti-TikTok, kahit manonood kayo ng Netflix, kahit manonood kayo ng YouTube, anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Pwede ho ba tayo magsabi ho ng amen lahat? Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Napapanahong pagpapaalala sa amin, Ama, para waksiin po ang kasamaan sa aming buhay. Ngunit marami pong pagbabago na ang naganap po sa mundo na ito, lalong-lalo na ang paglayo po ng teknolohiya. Kaya bawat isa sa amin po, gaya ng ipinahayag po ng mga kapatiran, gumagamit kami ng social media at kung minsan pag hindi po kami matalino sa paggamit nito, pwede po kami mapaglalangan po at maisahan po ng kalaban. Panginoong Ama, sana po lahat ng aming pinag-aralan, maging ang panahon na ginugugol namin sa social media, tignan namin, Panginoong Ama. Baka mamaya po, kalahati na ng araw po namin, ginugugol namin dito, nang wala na po man lamang pong paggugol ng panahon sa panalangin, wala na pong panahon po sa aming pag-aayuno, wala nang panahon po para kami po'y makapagbasa ng iyong banal na salita. At sana, Panginoong Diyos, huwag mawawala yung pag-ibig po. Kahit na po kami po'y nakandili o may masakit pong nasabi sa amin, Lord, yung pagpipigil at pag-ibig po, ilagay niyo po sa puso namin. Sabi nga po ni Pablo, mas maganda na tayo po ay nainsulto, tayo po ay naisahan o tayo po ay nagawa ng masama, kaysa tayo po ay gumanti sa ating kapwa. At gayon din po, pinapasalamatan namin, Panginoong Ama, na sana po ay maging mapanuri kami. Kung hindi po totoo yung mga nakita namin, huwag niyo po kaming gawing enabler, Panginoong Ama, at ipaalala niyo po na sana po ang puso namin ay maging aware sa mga pag-share ng mga fake news, sa mga pagpapahayag po ng hindi makatotohanan, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga ina-upload namin po na mga pagpapaimbabaw, mga bagay na hindi totoo, mga bagay po na hindi talaga kami. Sapagkat kami tinawag niyo po sa kabanalan, tinawag niyo po sa katotohanan, tinawag niyo kami sa pagpipigil, tinawag niyo po kami sa pag-ibig. Kaya, Panginoon, nawa po magabayan po, lalong-lalo na kami na gumagamit po ng hatirang pangmadla na ito, social media, na sana po'y maging maingat kami at maging kakain po kami at iinom, anuman ang gagawin namin, gawin naming lahat sa kalwalatian ni Jesus. Muli, maraming salamat, Ama. Pinakamataas na papuri pagkilala po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.
tayo po ay dadako na sa ating communion. Tinatawagan po ang mga ushers para po i-distribute ang ating mga elements. Ito ang tunay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Yan ang katawan nilay-ubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang lumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo noon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking hipaya na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapalad po tayo at nakaabot po tayo sa unang linggo po ng Setyembre. At dahil dito, nagpapasalamat tayo ng taos-puso sa ating Panginoong Diyos dahil isa pong pagpapala ang umaalaala po sa banal na hapunan. May kagalingan po dito at meron po dito na kabanalan. Kaya lang po, may paalala rin ng Panginoong Diyos. Kung alam natin ho na ang puso ho natin ay may hindi pa pagpapatawad, o kaya may talagang mabigat na kahalayan tayo, hindi tamang relasyon na nagawa, mas maganda ho, wag muna tayong magte-take. Mas pagpapalain po tayo ng Panginoong Diyos. Sapagkat ganito po ang paalaala po sa atin, sabi po ng Biblia, sino man ang kumakain ng tinapay na ito at umiinom sa saro ng Panginoon, sa paraan po na hindi nararapat,
ay nagkakasala din naman sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at iminom po siya mula sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain o siyang umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay siya din namang kumakain ng kanyang kahatulan laban sa kanyang sarili. At yan po ang dahilan kung bakit marami ang mahihina sa inyo at marami na nga ang mga nangamatay. Mga kapatid, mas maganda po yung nagsasabi po ng tapat. Ang relasyon natin, magsasama ng maluwat kay Kristo. Kaya kung talaga naman po, Pastor, I'll just be honest, hindi ko po pwedeng kainin po muna ito bilang paggalang kay Kristo. Lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Pero po kung tayo po'y magpapanggap, hindi po natin maloloko ang Diyos. Mga kapatid, hawakan po natin ang tinapay. Purihin po natin ang ating dakilang Ama sa umaga na ito, sapagkat sa pamagitan po ng tinapay na ito, isinasagisag po ng ating Panginoon ang kanya pong katawan na nabayubay po sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po bilang paggalang, tayong lahat po ay lumapit sa ating dakilang Ama at tayo po ay magpasaliksik po ng ating mga sarili kahit mga ilang segundo po para po sa katahimikan po ng ating pong pakikipag-ugnayan kay Kristo, ipahayag natin kahit po ng lihim ang lahat ng ating nagawang kasalanan sa Kanya upang tayo po ay patawarin ng Diyos. Sige po, sumandali lang tayo ng manahimik po at sabihin niyo lahat sa Panginoon ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Praise God. Purihin po natin ang dakilang Diyos. Sige po, atin pong hawakan ang lahat ng tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan, "For I received from the Lord that which I also pass on to you, that the Lord Jesus Christ, on the night that He was betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Purihin po ang Panginoon, sabay-sabay po natin kainin. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ngayon po'y hawakan po natin ang mga baso't saro. Sabi ng Hebrews 9:22 po, "Without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no forgiveness of all our sins." Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabi po ng banal na kasulatan, "In the same way after supper, He took the cup saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Ama namin, maraming salamat sa kapatawaran. Ang mataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Panalangin po natin ang tithes and offering. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat, Ama, kami po ay makapagbibigay sa tithes and offering, O Lord. Salamat po sa patuloy na kalakasan that we can do all things through Christ who give us strength. It's blessed to give than to receive, O God. Pagpalain mo ang mga negosyo, Ama, ang mga trabaho, that you will enlarge our territories. Patuloy na magamit, Ama, ang mga pagpapalang ito sa ikalalago ng sambahan, Ama. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw.
pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa amin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago ngayon at magpakailanman. Amen po rin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan mula po ngayong araw na ito hanggang sa susunod na Sabado. Yan. Happy birthday po kay Brother Kim de los Reyes ngayong araw po. Happy birthday po. Gayun din, this coming September 10, si Brother David Melendez, si Sister Maika Resos, at si Brother Edu Bautista. And this coming September 13 naman po, si John Marcus Bautista. At sa mga wedding anniversaries naman po, bukas po, mag-celebrate ng kanilang anibersaryo si Brother Augusto at si Sir Malu Luklukan. And this coming September 11 naman po, ang kapatid po natin na si Brother Nico at Sister Eunice San. Ayan, purihin ng Panginoon. Sige po, tinatawagan po yung ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang kaarawan at wedding anniversaries dito po sa harapan para po kayo ay aming maipanalangin at mapasalamatan ng ating Diyos sa inyong buhay. Sige po, i-extend po natin ang ating mga kamay at ipanalangin ang ating mga kapatid. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga kapatiran po namin, Lord, na magdiriwang po ng kanilang karawan ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, at patuloy, Lord, kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa buong taon na sila po ay inyong iningatan, ginabayan, Panginoon, at patuloy, Lord, na binigyan na maayos sa pangatawan at kalusugan. Panalangin po namin, Panginoon, inyong lolobin sa marami pang taon na sa kanilang kaarawan, Panginoon, sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng karunungan at katalinuhan na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng maayos sa pangatawan at kalusugan. At patuloy, Lord, na i-bless mo po sila upang maging daluyan din po sila ng pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Gayon din, Panginoon, panalangin din po namin ang aming mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Patuloy po naming panalangin, Lord, na kayo po ang siyang maging sentro patuloy ng kanilang pagsasama. Patuloy, Lord, na gabayan niyo po sila, patnubayan, Panginoon, upang maisapamuhay ang pag-ibig mo, maggamitin niyo po silang pagpapala sa kanilang mga anak at isang magandang patotoo, Panginoon, na ikaw ang naghahari sa kanilang buhay. Panalangin namin, Lord, sa marami pang taon na ipagkakalob niyo sa kanila, patuloy mangibabaw ang iyong pag-ibig sa kanilang pagsasama. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday po and happy wedding anniversary. Muli, paalala po, every Sunday po, bago ho tayo mag-worship, mag-praise and worship, meron ho tayong Bible study. Face-to-face po yan dito po, 9:30 po ng umaga.
At ang mangunguna po sa ating Bible study sa susunod na linggo, this coming September 14, si Sister Emmy Melendez. Ayan, excited na kami. Ayan po rin ang Panginoon. Tapos po, ang presider po natin ay si Brother Boy de los Reyes. At para po manalangin sa ating tithes and offering, ang inyong lingkod, at ang ating flower bringer naman po ay ang De La Rosa family. Ayan, muli, paalala po, inibitahan po ang bawat isa sa ating pong online Bible studies na ginaganap po every Wednesday, 7 p.m. po iyan sa ating pong Facebook page. Ang tagapagturo po natin ay ang ating mahal na pastor. At everyday po ang ating prayer meeting. Dawn prayer meeting po, 5 a.m. to 6 a.m. Yung atin naman pong night of prayer every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Baya po yan sa ating Facebook Messenger. At kung meron po kayong mga prayer requests, huwag po kayong mag-atubiling mag-message po doon sa Facebook page po natin. Nakakarating po iyan sa atin at gayon din po sa ating ministry head kay Sister Emmy para po maipanalangin ang inyong mga requests. Ayan, kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para po sa closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin po natin ang pagbabasbas ng ating dakilang Ama. Oh, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Sa araw-araw po na ginawa po ninyo, may paalala sa lahat ng nakikita, sa lahat ng amin pong nadarama, sa lahat po, Panginoong Diyos, ng amin pong naoobserbahan. Naroroon palagi ang karunungan ng inyong mga salita. Ang buhay namin, Panginoong Ama, hindi naman po magtatagal sa mundo na ito. 70, 80, pagkatapos po ay pagtawag na po ninyo. Napakahalaga, Panginoong Ama, na pag-ukulan namin ng panahon, ang inyong mga salita, pag-ukulan namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na paglakad sa inyong pong banal na kalooban. At kami nagpapasalamat po, Panginoong Ama, sapagkat binibigyan niyo po kami ng kaliwanagan mula po sa inyong mga salita. Sa kabila po ng paglaganap ng mga kaalaman na ngayon, Panginoon, turuan niyo po kami, Panginoong Ama, na maging makadiyos pa rin, nakasentro kay Kristo, at patuloy po naninindigan sa inyong mga salita, lalong-lalo na sa kabila po ng mga pagbabago at paglawak ng kaalaman ng mga tao ngayon. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng aming Amang nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng karunungan, pakikipisan at ng pag-ibig din ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko ang lahat ng mga hinirang mo, ang mga kapatiran po, na patuloy ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi, Panginoong Ama. At gaya po ng aming iniiwan na panalangin, Panginoong Diyos, ang mga panalangin na ito'y pinangahawakan namin at pinanampalatayaan na namin, Panginoong Diyos. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya rin po ng inyo pong panalangin pong ikinikintal sa aming puso, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang pinakamataas sa papurit pagkilala, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ay purihin ng Panginoon. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y muli magbigay ng papuri, pasalamat sa ating Panginoon. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Buong puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niyang ngalan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin,
ating purihin ang ating Diyos. Manalig sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang purihin at katiwalaan. Ating purihin ang ating purihin ng Diyos. Ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin ang ating Diyos. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y magkamayan bago po tayo mag-iwawalay. God bless us all. Ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin ang ating Diyos. Amen and amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.